Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gaudencio. Taong 1970, Naga, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nagbebenta ng galon-galong tubig itong si Gaudencio. Naninirahan kasi siya noon sa bundok, kung saan para matugunan ang pangangailangan niya sa tubig, nagdugtong-dugtong siya ng mga tipak ng kawayan patungo sa kanyang tahanan. 5 bukalang pinagmumula ng tubig niya. Walang patid yung umaapaw minu-minuto. Halos mapuno na nga nito ang kanyang bakuran, kaya nung sumapit ang Kwaresma o panahon ng tag-init, nagpasya siyang maglako nito sa mga karatig lugar. Dala naman ng pagkamaabalahin ng mga tao sa bayan, napilitan na lamang yung bumili sa kanya. Mas lalong dumami ang kanyang mga parokyano nang mapansin ito ang pagkakaroon ng manamis-namis na lasa ng tubig na ibinibenta niya. Magmula noong nadiskubre ng marami ang kalidad ng tubig, hindi na siya nito pinatigil sa paghahatid. Wala namang nagawa si Gaudencio, gawa ng aminado naman siyang pinakikinabangan niya ito. Ang hindi lang niya sukat akalain noon, na sa pagtagal ng kanyang paghahatid, mas lalo ring dumami ang kanyang ipon. Nga pala, may katandaan na noon si Gaudencio. Nasa 50 anyos na siya at kasalukuyan din siyang walang pamilya. Ang mag-iina niya kasi, pumanaw sa isang insidente na naganap sa dati nilang tirahan. Nilamon ng sunog ang kanilang bahay, kaya nung malaman niya ito, huli na ang lahat. Nasa trabaho kasi siya noon, kung kaya't di man lang siya nakapag-abot ng tulong. Matagal din itong pinagsisihan ni Gaudencio at muntik-muntika na nga siya noong masiraan ng bait, kaya para mabago ang kanyang buhay, sinubukan niyang hanapin ang panibago niyang kapalaran sa lugar na malayo sa kanila. Noong nakalipat na siya, awa naman ng Diyos, naging maayos naman ang lahat. Gayunpaman, may mga pagkakataon pa rin sa tuwing naiisip niya ito, hindi niya maiwasang mapaiyak. Mahal na mahal ni Gaudencio ang kanyang mag-iina, kung kaya't itinuring niya yung isang malaking kabiguan para sa kanya. 5 taon din ang dumaan bago siya tuluyang nakapamuhay ng payapa. Kaya nung nakamit na niya ang kapayapaan ng kanyang sarili, inunti-unti na niyang buuing muli ang kanyang pagkatao. Upang magawa ito, kinakailangan niyang tumira sa lugar kung saan wala siyang nakikitang iba. Ang naging sandalan niya noon ay yung mga galang hayop na kanyang nadakip at kalaunay inalagaan. Marami rin siyang pananim sa paligid, kaya kahit anong unos ang dumating, nakahanda siya. Sa loob ng ilang buwan niyang paglilibot ng lugar, marami-rami na rin siyang nakilala. Isa na rito ay si Metring, isang manginginom sa baryong madalas niyang pinupuntahan. Mabait naman ang taong yon, mapagbiro at maayos makitungo. Kahit lasinggero rin ito, di niya pa narinig sa kanilang mga kababaryo na magwala at mag-eskandalo ito. Tuwing lasing kasi itong si Metring, nakagawian na nitong makipagbiroan bago matulog. Palagi rin siya nitong binibiro tuwing siya ay dumaraan, kaya kalaunay naging malapit na rin sila sa isa't isa. Nang makilala niya ito, tila bang nahawaan siya ng pagiging masiyahin nito. Dahil sa alam naman niyang mapagkakatiwalaan ng kanyang kaibigan, nagpasya na siyang anyayahan yon sa kanyang tahanan. Kung hindi niyo kasi na itatanong, manunubarin itong si Gaudencio. Marami din kasing puno ng nyog ang nakapalibot sa kanyang pinagtitirhan, kaya na may kapag wala siyang ginagawa, inaakyat niya ito para pagkuhanan ng tuba. Sa kanilang lugar kasi noon,
hindi pa uso yung parte-partehan ng lupa. Halimbawa, kung ikaw ang nakatira sa isang lugar, matik sa'yo na lahat yon. Nakadepende na lamang sa'yo kung ilang ektarya ng lupain ang sasakupin mo. Ayon nga sa kanya, pwedeng-pwede niyang angkinin ng isang bundok, pero di niya ito ginawa. Wala naman kasi sa ugali niya ang pagiging sugapa, kaya kumukuha lang siya ng naaayon sa sarili niya. Ikinamangha naman yun ni Metring, sa kadahilanang ang buong akala nito, sa kanya na ang buong bundok na yon. Sa kauna-unahang pagkakataong nakarating yon sa kanyang tahanan, hindi naman ito maiwasang mamangha, gawa ng hindi nito sukat akalain na ganun pala kaganda ang lugar niya. Isipin ninyo, maliban sa kanyang kubong pinagtitirhan, may isa pa siyang kubong tambayan na walang dingding. Mataas din ang sahig nito na gawa sa kawayan, kaya kung umupo ka roon, masisipat mo ang kabuuan ng kanyang mga pananim. Napakahangin din sa lugar dahil nakaangat yon ng bahagya sa mga punong nasa paligid. Doon mo rin makikita ang mga maliit na daluyan ng tubig ng bukal na siyang nagbibigay ng tubig sa mga halaman. Habang pinagmamasdan ito ni Metring, halos wala itong mapiling kataga para maipakita ang kanyang paghanga sa lugar nito. Sa halip din na pag-usapan pa nila ang tungkol dito, nagdesisyon na lamang silang uminom. Ilang oras lang ang dumaan, naging interesante na ang kanilang pag-uusap. Konting biro lang kasi noon ni Gaudencio, mamatay-matay na sa kakatawa itong si Metring dahil sa labis na kalasingan nito. Siyempre, aminado naman siyang tinamaan na rin siya ng alak, kaya napipilitan na rin siyang sabayan ng ginagawa ng kanyang kaibigan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, may mga nabanggit yun sa kanya ukol sa lugar na pinagmulan niya. Alam kasi nitong hindi siya orihinal na taga roon, gawa ng kilala nito ang mga pamilyang tagnatis o mga nauna sa lugar nila. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, bahagya naman siyang napatahimik dahil sa naalala niya ang pagkawala ng kanyang pamilya. Sa muli naman niyang pagsilay sa kinaroroonan nito, napasagot na lamang siya ng, "Marami kasing nangyaring hindi katanggap-tanggap sa probinsya ko. Alam mo, Metring, may pamilya na ako, pero nawala silang lahat. Magmula noon, hindi na ako nagtangkapang gumawa ng panibago. Para sa akin, sapat na silang lahat. Wala man sila sa piling ko, nananatiling buhay ang kanilang mga alaala sa aking puso." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napatangulang naman ito habang lumalagok ng alak. Maya-maya pa, may hinahon naman yung sumagot sa kanya ng, "Pasensya ka na't naitanong ko pa. Sa lagay mong yan, hindi ko inaasahang may mabigat kang pinagdadaanan. Pero alam mo, kaibigan, masaya ako dahil nakaya mo pang magpatuloy. Bibihira lang ang nakakagawa niyan. At yan ang patunay ng katatagan ng iyong kalooban. Hihilom din ang lahat sa tamang panahon." Pagkarinig naman ni Gaudencio ng mga katagang yon, hindi naman niya napigilan ng pagtulo ng kanyang luha. Magmula noon, mas lalong naging malapit sila ni Metring. Kagaya ng turing niya rito, itinuring na rin siya nitong kapamilya. May kaya ang kaibigan niyang yon, kaya tuwing napapadaan siya, binibigyan siya nito ng mga pangangailangan niya. Maliit na bagay man yun para kay Metring, pero para sa kanya napakalaki na nito. Isipin niyo na lang, maliban sa mga kape at asukal, binibigyan din siya nito ng bigas at uulamin. Minsan nga tinatanggihan niya na ito, pero hindi niya yun gaanong magawa dahil napapansin niya ang pagtatampo nito tuwing tumatanggi siya.
Sa pagdaan pa ng mga araw at sa pagtagal ng kanilang pagsasama, nawala na ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan at pagdududa. Kumbinsido na kasi siya noong mga panahong yon. Mabuti ang pamilya ni Metring at wala itong anumang bahid ng masama sa kanila. Inakala rin niyang magtutuloy-tuloy na ang ganoon nilang ugnayan, pero isang taon nang lumipas, nabalitaan niyang nagkasakit ang kaibigan niyang yon. Ayon sa asawa nito, umuwi na lamang yon ng isang hapon na nanghihina ng husto. Nakakain pa yon ng hapunan, ang kaso lang pagtungtong ng sumunod na araw, hindi na nila yon magising-gising. Humihinga pa naman ito pero parang hindi na ito nakakarinig. Naninigas na rin ang katawan nito, tapos ang ikinakatakot pa nila sa lahat ay yung panlalamig ng katawan nito na parabang isa ng bangkay. Nang malaman naman ni Guadencio ang tungkol sa sinapit ng kanyang kaibigan, hindi naman siya nagdalawang isip na bumisita sa bahay nito. Pagdating niya roon, unang bumungad sa kanya ay yung mga albularyong nagtutulong-tulong para malapatan ito ng paunang lunas. Siyempre, dahil sa hindi naman siya bida-bida, ipinaubayan niya muna rito ang kaibigan niya. Sa halip din na makialam, sinubukan lang niyang magmasid habang kinakausap ang asawa nito ukol sa mga nangyari bago maganap ang malagim na insidente. Base sa kanilang pag-uusap, dumayo yon sa karatig baryo para makipag-inuman. Nagkaroon kasi yon ng problema sa mga kapatid nito, kaya naghanap yon ng mapaglalabasan nito ng sama ng loob. Sa kanya sana pupunta itong si Metring. Ang kaso lang bago pa man yun makaalis, niyaya ito ng isa nitong kaibigan na dumayo dahil sa may pista nga sa nasabing lugar. Di naman yun tinutulan ng kanyang asawa, lalo pat maayos naman ang pagpapaalam nito sa kanya. Ang hindi lang niya noon sukat akalain ay nung umuwi yung nanghihina na. Napansin din niyang hindi ito lasing, kaya bago ito magpahinga, sinubukan niya pa yung kausapin. Ang kaso lang, di na talaga noon sumasagot si Metring na parabang wala na ito sa kanyang sarili. Matapos nun, tuluyan na nga itong nagpahinga at kinabukasan nadatna na lamang nila itong nasa ganunang kalagayan. Matapos naman itong makapagsalita, kahit papaano nagkaroon na siya ng ideya ukol sa mga nangyari. Sa isip-isip noon ni Guadencio, kung hindi nilaso ng kaibigan niya, ninakawan ito ng wisyo. Para kasi umabot sa ganoong estado ang katawan ng isang tao, kinakailangang wala sa kanyang katawan ng sarili niyang wisyo. Sa pamamagitan kasi ng ganoong pangyayari, magdudulot yon ng matinding epekto. Yon ang kalimitang nangyayari sa mga taong pinagnakawan ng ulirat. Pagtatapat pa ni Guadencio na, hindi pangkaraniwang nilalang ang may gawa nito. Ayaw din niyang magbigay ng mga karagdagang paliwanag sa kadahilan ng iniiwasan niya ang mambintang. Matapos naman niyang mailahad ang tungkol sa bagay na yan, di naman maiwasang magtanong ng asawa nito ukol sa kung bakit siya nagkaroon ng ganoong kaalaman. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, pabulong naman siyang sumagot dito ng, "Ako lang ang makakatulong sa asawa mo. Kung nagtitiwala ka sa akin, rasunan mo ang mga yan para umalis. Ayokong umaligid sila kay Metring. Alam mo naman, di ako nagtitiwala basta-basta. Wala rin akong pakialam kung mga kapatid ko sila sa paniniwala. Nakamamatay ang inggit at dahil sa demonyong namamahala dyan, kayang maging baluktot ng isang taong matuwid." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang dali-dali naman niyang pagpaalam dito. Bago din siya umalis, inabisuhan niya itong babalik siya pagsapit ng hapon. Matapos naman nilang magkausap,
hindi na rin siya nagdalawang isip na lisanin ang bahay na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makabalik na siya sa kanilang tahanan, agad naman siyang lumapit sa isang malaking puno ng balete na pinalilibutan ng maliliit na daluyan ng tubig sa bukal. Pagtingala naman niya sa sanga nito, muli niyang nasilayan ang mga itim na papel na ilang taon na niya roong idinikit. Pagsilay naman niyang nasa maayos yung kalagayan, dali-dali naman niya itong inakyat para kunin. Alam ni Guadencio na hindi magiging madali ang pagkuha niya rito dahil sa dami ng bantay na naninirahan sa lugar. Inaasahan din niyang hindi siya nito kinikilala bilang nagmamay-ari sa mga gamit na kanyang isinelyo, kaya mataas ang tsansang kalabanin siya ng mga ito. Pag-apak naman niya sa mga ugat ng puno, doon naman niya nasilayan ang mga gagambang may mukha ng tao. Marami rin siyang mga diwatang nasilayan, kasama ng mga engkantong halos kawangis na ng puno. Matapos naman niya itong masilayan, bigla naman niyang naramdaman ang pagbigat ng kanyang katawan dahil sa mga kamay na unti-unting gumagapos sa kanyang mga paa. Pagramdam naman dito ni Guadencio, nagpumilit naman siyang umakyat habang sinisindak ang mga ito. Paulit-ulit din niyang inilahad sa mga nilalang na yon. Hindi niya yon idineklara bilang tagapagbantay ng kanyang mga tinalikurang gamit. Subalit sa hindi malamang dahilan, hindi pa rin siya ng mga ito pinakinggan. Sa halip nagpatuloy lang ito sa ginagawa nito hanggang sa maramdaman na niyang unti-unti na siya nitong hinihila papaibaba. Sa puntong yon, labis naman ang kanyang paghawak sa katawan ng balete, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na sa oras na bumalik siya sa kanyang pinanggalingan, hihigupin siya ng isang lagusan patungo sa ibang dimensyon. Yun kasi ang kalimitang nangyayari sa mga antingerong nabibigong makuha ang mga tinalikuran nilang gamit. Dahil sa pangyayaring yon, matindi ang pagpipigil na ginawa ni Guadencio. Halos bumao na nga ang balat ng puno sa palad niya, pero hindi niya pinipiling bumitaw. Ang naisip niya kasi, nasa bingit ng kamatayan ang buhay ng kanyang kaibigan, kaya kinakailangan niya itong matulungan. Sa isip-isip pa niya, hindi na niya maaaring pahintulutang mawala ang taong minsan na niyang itinuring na kadugo. Dahil dito, buong lakas naman siyang umakyat hanggang sa kalaunay narating na nga niya ang unang sanga. Pag-upo naman niya rito, muli niyang sinambit ang usal na nagpapawala ng selyo. Hindi niya kasi maaaring kunin na lang ang nilalaman nito sa loob dahil sa mga proteksyon nitong siya mismo ang naglagay. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niyang sinira ang itim na papel. Sa isang iglap, bumungad sa kanya ang nilalaman nito na purong mga medalyon, talandro at libreta. Pagkakuha naman niya rito, agad naman niyang dinakot ang isang kwintas na nasa pinakailalim nito. Paglalarawan naman niya sa kwintas na yon, isa itong lumang rosaryo na ang bawat butil na bumubuo rito, pawang mga mutya. Nang masipat naman niya ito ng harapan, di naman niya maiwasang mapangiti habang nagwiwika rito ng, "Kumusta ka na, kaibigan? Pasensya ka na, matagal kitang pinagpahinga. Masaya ako dahil sa kabila nun, di mo ko iniwan. Tayo na, marami pa tayong gagawin." Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, agad naman niyang nilundag ang puno. Sa maniwala man kayo o hindi, nasa 20 talampakan ng taas nito pero pumagsak siya doon ng nakatayo. Ni hindi niya nga nailapat sa lupa ang kanyang kamay, na parang napakadali lang nito para sa kanya. Ang mga nilalang namang kaninang nakikipagbuno sa kanya, hinigop ng punong yon hanggang sa tuluyan na itong maglaho.
Maya-maya pa, ang mga daluyan naman ng tubig na nagmumula sa bukal ay naglabas ng malauling na itim na tubig. Indikasyon na nalaman na ng balete ang kabuuan ng nilalang na minsang nanirahan sa kanyang katawan. Matapos naman itong masipat ni Guadencio, agad naman siyang bumalik sa kanyang pinagtitirhan para magdasal sa loob ng kalahating araw. Nang may sakatuparan na niya ito, bumalik siya sa bahay ng kaibigan niya, suot-suot ang isang makapal na tela. Kaya naman niya ito ginawa ay upang masigurong hindi makikita ng mga tao ang kanyang suot-suot na mga agimat. Sa pagdating naman niya sa pamamahay nito, napansin naman niyang wala na ang mga albularyo na siya namang labis niyang ikinagalak dahil doon niya naramdaman ang tiwala ng asawa nito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, habang inuusalan niya ang kanyang kaibigan, unti-unti naman niyang tinunton ang nilalang na nagbigay ng karamdaman nito. Malakas ang loob ni Guadencio na hindi yun pangkaraniwang mangkukulam, kaya doble-doble naman ang ginawa niyang pag-iingat. Hindi naglaon nang malaman na niya ang wangis ng nilalang na yon. Napangisi lang naman siya sabay wika sa asawa ni Metring nang, "Aswang na nagbibilanggo ng mga kaluluwa ang bumibiktima sa kinakasama mo. Maaaring nagkaroon ito ng galit sa kanya, kaya ganoon ang ginawa nito. Pero huwag kang mag-alala, buhay pa naman si Metring. Ang kanyang wisyo ay nakakulong sa garapon. Yun ang kailangan kong makuha. Aalis ako ngayong gabi. Ang gusto ko namang gawin mo, huwag ka ritong magpapapasok ng kung sino-sino. Tandaan mo, parang sanggol ang amoy ng katawan ng asawa mo sa ilong ng mga balbal. Sa oras na makapasok sila rito, wala na tayong magagawa para matulungan siya." Nang marinig naman yon ng asawa ni Metring, tumangulang naman ito hudyat ng pagsang-ayon. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang pinahira ng langis ang katawan nito upang hindi maapektuhan ng husto ang kanyang sistema. Sa mga ganong kasing sitwasyon, talaga namang labis siyang maaapektuhan, gawa ng bukod sa hindi siya tumatanggap ng pagkain at tubig, hindi rin yun nakakagalaw. Dagdag pa niya na, karamihan sa mga nangyayaring ganon, sa oras na bumalik ang wisyo kung hindi baldado, patay na ang kalahating katawan. Yon ang kanilang iniiwasan, gawa ng malaki ang ginagampanang responsibilidad ni Metring sa kanyang pamilya. Kinahapunan, nang makapaghanda na siya, agad naman siyang pumanhik sa kabilang baryo. Imbis na maglalakad lang din siya, pinahiram siya ng asawa nito ng kabayong magagamit. Di naman niya yun tinanggihan, gawa ng sa isip-isip niya, mas mapapadali nga nito ang kanyang lakad. Pagkaraan lamang ng isang oras, narating na nga niya ang nasabing lugar kung saan tumambad sa kanya ang mga taong abalang-abala sa pamimili ng mga kinakailangan nila para sa kanilang hapunan. Di naman niya ito gaanong pinansin, gawa ng sa puntong yon, alam na niya kung saan siya pupunta. Ilang minuto pa ang lumipas, napadpad na nga siya sa tabi ng palayan kung saan may kubong nakatirik. Mag-iilang kilometro rin ang layo nito sa baryo, kaya nasisiguro niyang yun lang ang taong naninirahan doon. Walang sabi-sabi. Agad naman niyang nilapitan ang bahay na yon, habang mahigpit na nakahawak sa bakal na rosaryong nakuha niya. Maya-maya pa, nang maramdaman naman ng nilalang sa loob nito ang kanyang presensya, dahan-dahan naman itong binuksan ang pinto, kung saan doon tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na napakapayat. Hindi kaaya-aya ang baho ng hininga nito. Tapos sa tuwing sumisimoy ang hangin na nagmumula sa nilalang na yon, nakakalanghap siya ng nabubulok na karne
na hinaluan ng ihi at iba pang nakakasukang bagay. Halos umusog na talaga noon ang kanyang sikmura pero dala na rin ang galit niya. Hindi siya nagpakita ng anumang kahinaan. Sa halip, matapang niyang sinindakang nilalang na kung hindi nito ibabalik ang wisyo ng kanyang kaibigan, impyerno ang aabuti nito. Pagkarinig naman ng matanda sa kanyang sinabi, tumawa lang naman yon, hawak-hawak ang isang garapon. Nabanggit din ito sa kanya na kung hangad niyang makuha ang wisyo ng kaibigan niya, kinakailangan niya itong kunin sa malamig nitong bangkay. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang nagtaas ng bakod at puder sa katawan, sabay pulupot ng rosaryo sa kanyang kamao. Matapos naman niya itong gawin, agad naman niyang sinugod ang nilalang na yon, kung saan walang pagdadalawang isip naman siya nitong sinalubong. Pagbanggaan naman nilang dalawa, agad naman itong naramdaman ang samut-saring epekto ng mga mutya. Nang mapagtanto ng matanda na hindi niya yun kakayanin gamit ang kanyang pangkaraniwang anyo, napilitan na itong magpalit. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang isang nilalang na halos kakulay ng bakal ang balat. Nanlilisik din ang mga mata nito at kasabay nito ang pagkakaroon nito ng mahahabang mga bisig at binti. Pag-angil naman ito sa kanyang harapan, mabilis naman yung gumapang sabay sugod sa kinaroroonan niya. Dahil sa pangyayaring yon, unti-unti naman itong napaatras ni Guadencio pero hindi yun sapat upang mapanghinaan siya ng loob. Kahit papaano kasi, aminado naman siyang hindi niya pa ginagamit ang kabuuan ng kanyang abilidad. Hindi naglaon, pagsilay naman niyang muli na itong papasugod sa kanyang kinaroroonan. Pasimple naman niyang dinakot ang krus ng rosaryo sa kanyang bulsa, sabay lapat sa noo nito. Matapos naman niya itong gawin, parang nakuryente ang nilalang na yon dahil sa bisa ng krus. Pagsambit naman ni Guidencio ng mga usal na nagpapalayas sa mga espiritu, wala naman yung nagawa kundi ang sumigaw ng sumigaw hanggang sa tuluyan na yung manghina. Kasabay din ng pagpupumiglas ng nilalang na yon ay ang pagsilay niya sa mga anino na walang patid na umaangil habang nililinisan ang katawan nito. Dahil dito, doon niya napagtanto, binubuo ng maraming kaluluwa ang matanda. Para sa kanya, hindi naman yun nakakapagtaka, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi ito makakalaban sa kanya ng sabayan kung sakali mang nag-iisa lang ang wisyo nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang masunog na niya ang mga kaluluwang yon, doon na nagbalik sa dati nitong anyo ang matanda. Pagsilay naman niyang wala na itong sapat na lakas, agad naman niya itong binitawan, dahilan para lumuposaysay yon sa lupa. Matapos ang mga pangyayari, agad naman niyang hinanap ang wisyo ng kaibigan niya para iuwi. Bago rin niya nilisan ang pamamahay nito, inabisuhan niya yung magpatuloy sa nalalabi nitong buhay. Upang masiguro rin niyang wala na itong gagawin, lahat ng abilidad nito, sinelyo niya sa pamamagitan ng sumpa ng 7 karagatan at 7 bundok. Ang lakas ng mga engkantasyong yon, sapat na para gawing pangkaraniwang tao ang kahit sino mang nilalang na nagtatangan ng malalim na karunungan. Maya-maya pa, pag-alis naman niya sa pamamahay nito, napansin niyang umiiyak ang matanda. Di naman niya ito pinansin, gawa ng hindi rin niya maisip kung bakit nito ginagawa ang bagay na yon. Pagbalik naman niya sa tahanan ni Metring,
Nadatnan niya ang mag-iina nito na takot na takot. Ayon sa asawa niya, walang patid ang pagtunog ng pinto nila dahil sa mga katok. May mga pagkakataon ding itinutulak yon ng mga nilalang, kaya napilitan na silang lagyan yon ng harang. Awa naman ng Diyos, bago ito masira, nakabalik na si Guadencio. Upang masiguro namang babalik ng maayos ang wisyo ng kanyang kaibigan, buong magdamag niya yung nilatagan ng ritual. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nagising si Metring na para bang wala man lang nangyari. Magmula noong nangyari ang bagay na yon, mas lalo pa silang naging malapit. Bagaman nagbibigay yon sa kanya ng kapalit, di naman niya ito pinagbigyan dahil sa hindi naman niya yon ginawa para sa pabuya. Sa paglipas pa ng mga taon, naging magkapamilya na talaga sila. Upang makasama ni Metring itong si Guadencio, lumipat na sila sa tahanan nito. Nang mawala na si Guadencio, si Metring naman ang nagtanga ng kanyang karunungan, kalakip ng kanyang istorya, lalong-lalo na noong iniligtas niya ang buhay nito sa aswang na nagkukulong ng kaluluwa, gamit-gamit ang tanga nitong bakal na rosaryo. Okay. Opinyon ko sa kwento. Grabe ang angas neto ni Guadencio o Guadencio. No, isipin nyo, iniwan niya pala yung mga tangan niya noon. Tapos nung babalikan na niya, may mga pagsubok ulit. Alam nyo, sa totoo lang, ngayon ko lang to nalaman. Tsaka, hindi biro yung ganito Yung nakulong na yung kaluluwa mo, tapos nabalik pa. Sobrang bihirang mangyari niyan. Ang pwedeng mangyari yan sa mga mangkukulam na nakulong ng mga albularyo. Ang pagdadasal na lang ng mga mangkukulam, pag nabasag kung saan sila nakakulong. Pwedeng sa bote, pwedeng sa garapon, o kung anumang babasagin na magiging selyado. Pero dito, galing na galing talaga ako kay Guadencio kasi bihira nga mangyari yun, di ba? Pero overall, masasabi ko sa kwento, napakaswerte ni Metring kasi meron siyang kaibigan na katulad ni Guadencio. Isipin ninyo lahat ng aral ipinasa niya rito. So, malaki yung chance na may kwento si Metring kung ano yung mga naging karanasan niya bilang isang antingero o manggagamot. Yun kung niyakap niya ng buo. Diba? Kasi wala namang pinadalang ibang kwento Ito lang kung paano niya siguro natangan yung kakayahan nito ni Guadencio. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.